Kabanata 1301. Sa totoo lang, talagang espesyal ang sitwasyon ni Lin Xuan. Ang kanyang sword soul ay maaaring lumampas sa kanyang sariling cultivation level. Theoretically it should be possible, but I don't know if you will be able to control that field by then. Dark Red Dragon Way. Pwede ba? Ang puso ni Lin Xuan ay kumikilos, kung ito ang kaso, kung gayon. Marami na siyang pinagbuti mula sa kaharian ng mga hari. Kailangan lang makahanap ng sapat na enerhiya para mabilis na buhayin ang Great Dragon Sword Soul. Kapag nabuo na ang King's Domain, naniniwala si Lin Xuan na hanggat nagagawa niya ang Great Dragon Sword Soul, makokontrol niya ang King's Domain. Pagdating ng panahon, makokontrol niya ang kaharian ng mga hari at papatayin ang lahat, na nakakatuwang isipin. Bumalik na tayo sa Shanwo Academy. Umindayog ang katawan ni Lin Xuan, naging sword light at umakyat sa langit, nawala sa kalangitan. Shanwo Academy, Point Star Pick. Ito ang bagong tirahan ni Lin Xuan. Sa sandaling ito, ang ika-9 na elder, ika-10 elder, si Yufei at ang iba pa ay sabik na naghihintay. You asked me to tell you what you are good at. How could you let the young master go to such delikadong lugar na mag-isa? Ang 9th elder ay tumingin kay Yufei at sa iba pa at patuloy na umiiling. Okay, itong mga taong ito ba ang may hawak sa gustong gawin ni young master? Huwag mo rin silang pag-usapan. Ibinalik na ang balita. Mabuti naman ang young master, at tuluyan nang nawasak ang vilya ng Duan family, payo ng ika-10 matanda sa gilid. Si Yufei at ang iba pa, pawis na pawis at walang lakas ng loob na magsalita. Sa oras na ito, isang flash ng liwanag ang kumislap sa kalangitan, at isang sword light ang agad na dumapo sa Point Star Pick. Kuya Xuan. Nang makita ito ni Yufei at ng iba pa, agad silang natuwa, habang nakahinga rin ng maluwag ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder. Young Master, bumalik ka na. Young Master, kung hindi ka babalik, kakainin ng ika-9 na elder ang mga taong ito, nakangiting sabi ng ika-10 elder. Sorry kung pinag-alala kita. Maikling ipinaliwanag ni Lin Xuan ang sitwasyon, ngunit ang lahat ay natatakot pa rin. Nga pala, 9th Elder, bakit ka bumalik kanina? May malaking nangyayari ba sa God of War Palace? Tanong ni Lin Xuan. Ang ika-9 na Elder at ang ika-10 Elder ay ang mga pangunahing Elder ng God of War Palace. Nagkasama silang dalawa noon, na nagpapahiwatig na may malaking nangyari, kaya labis na nag-aalala si Lin Xuan. Young Master, huwag kang mag-alala, walang seryosong nangyari. Bumalik kaming dalawa para may ihatid kay Young Master. Nakangiting sabi ni Elder 9th. Ano ang kinukuha mo? Lalong naging curious si Lin Xuan. Siyempre ito ang cultivation resources na iniwan ng Palace Master para sa iyo. Sabi ni Elder 9th, naglabas ng storage ring. The resources Dad left for me. Lin Xuan was very curious. Mabilis niyang kinuha ang singsing at nilagay ang soul power niya. Tapos natigilan siya. Ito, masyadong mayaman. Mga bote ng elixir, tambak ng mga espiritual na prutas, pati na rin mga teknik, sandata, at baluti. Isa lang itong maliit na treasure trove. Si Lin Xuan ay nakakita lamang ng gayong mayamang mapagkukunan sa Tianyu's secret territory, ngunit hindi niya kailanman nakita ang mga ito. Ika-9 na elder, lahat ito ay para sa akin, muling pagkumpirma ni Lin Xuan. Sa totoo lang, sinabi niya noon na kailangan niyang magtrabaho ng paunti-unti para makakuha ng napakaraming cultivation resources, ng kanyang ama. Young Master, huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito. Ang mga ito ay ibinigay sa iyo ng Palace Master, at ang mga ito ay ang unang bahagi lamang ng mga mapagkukunan. Kapag bumuti ang iyong lakas at paglilinang, magkakaroon ng mga follow-up na mapagkukunan. Napakaraming follow-up na mapagkukunan, nagulat si Lin Xuan. Ngunit ang ika-9 na elder at ang dalawa pa ay bumantong hininga, Young Master, pinahirapan kita sa lahat ng mga taon na ito. Nakonsensya silang dalawa, dahil ang mga mapagkukunang ito sa pamilya ng hari ay walang halaga sa mga pangunahing disipulo, at si Lin Xuan, bilang biolohikal na anak ng Panginoon ng Diyos ng Palasyo ng Digmaan, ay hindi kailanman nagtamasa ng ganoong kalaking mapagkukunan. I have to say, mahirap talagang magtiwala. Huwag kang mag-alala, Young Master, ang Palasyo ng Ares ang magiging tahanan mo mula ngayon,
at ang palasyo ng Ares ay magbibigay sa iyo ng lahat ng mapagkukunang kailangan mo. Nagtanong si Lin Xuan at nalaman kung gaano ka-extra ang mga pangunahing disipulo ng pamilya ng hari. Hindi nakakagulat na ang mga taong iyon ay may napakataas na antas ng paglilinang at mas malakas kaysa sa iba. Ibig sabihin, si Lin Xuan ay mayroong Great Dragon Sword Soul at iba't ibang pakikipagsapalaran, kaya maaari siyang maging kapantay ng mga taong iyon. Ngayong naging Young Master na siya ng God of War Palace, hinding-hindi siya mahuhuli sa mga core disciples ng King family in terms of resources. Kinalugad niya at nalaman na ang mga mapagkukunang ito ay halos nahahati sa 4 na bahagi. Ang unang bahagi ay ang mga elixir, na maaaring kunin sa teritoryo ng Venerable, at ang epekto ay napakaganda. Ang ikalawang bahagi ay isang half-Earth level treasure weapon, na naglalaman ng mga fragment ng Earth level na treasure weapon, at ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Ang ikatlong item ay isang set ng armor na tinatawag na Starry Sky Armor. Ang ika-4 na bahagi ay naglalaman ng iba't ibang mga diskarte sa paglilinang at mga lihim na angkop para sa kagalang-galang na realm. Kapag ang iyong lakas ay bumuti sa kalahating hakbang sa antas ng isang hari, at isang hari, magkakaroon ng mga follow-up na mapagkukunan. Paliwanag ng ika-9 na Elder. Tumango si Lin Xuan, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya na maaari niyang kunin ang unang bahagi ng mga mapagkukunan ng elixir. Para sa ikalawang bahagi, ang espada na pinangalanang Chongshan ay naglalaman ng mga pira-pirasong kayamanan sa antas ng lupa at talagang napakalakas. Gayunpaman, nag-imbestiga si Lin Xuan at nalaman na halos kasing lakas ito ng Lone Star Sword sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang Lone Star Sword ay isang espada na nakabatay sa dexterity at bilis, habang ang Chongshan Sword ay isang espada na nakabatay sa lakas, masasabing bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. Para sa ikatlong Starry Sky Battle Armor, medyo nalito si Lin Xuan. Dahil hindi tulad ng naisip niya, hindi ito nakahanda na baluti, kundi isang maliit na batong parang bituin. Elder, paano mo ito ginagamit? Napakamot ng ulo si Lin Xuan, mukhang nalilito. Young Master, kailangan mo lang buhusan ng dugo. Ipinaliwanag ng ika-9 na Elder, itong Starry Sky Battle Armor ay lubhang kakaiba. Ito ay nagmula sa misteryosong Starry Sky Secret Realm. Hindi tulad ng battle armor sa ating kontinente, kailangan itong sumipsip ng dugo ng mga mandirigma bago ito may deploy. Bukod dito, ang baluti na ito ay napakalakas at kayang tiisin ang 70% ng pinsala mula sa anumang pag-atake sa ilalim ng kaharian ng hari. 70% nito ay hindi katulad ng Red Lotus Armor. Gumalaw ang puso ni Lin Xuan, at pagkatapos ay mabilis niyang pinutol ang kanyang palad at inilagay ang asol na bato sa sugat. Bigla, ang bato ay mabilis na sumipsip ng dugo, tulad ng isang napakalalim na hukay. Nagulat si Lin Xuan sa bilis ng pagsipsip ng dugo na ito, ngunit sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya noon ng ika-9 na Elder, kaya hindi siya lumaban. Matapos sipsipin ang halos 1/4 ng dugo, huminto ang bato sa pagsipsip ng dugo at mabilis na isinama sa palad ni Lin Xuan. Sa sumunod na sandali, malinaw na naramdaman ni Lin Xuan na ang asul na bato sa kanyang palad ay tila kanyang katawan. Star Armor. Sigaw ni Lin Xuan, at isang set ng asul na battle armor ang mabilis na lumitaw sa kanyang katawan, na agad na tinakpan ang kanyang katawan. Mula ulo hanggang paa, ganap na nakabalot, na may isang pares lang ng mata ang nakalabas. Ang asul na baluti ay kumikinang na parang mga bituin sa sikat ng araw. Matapos itong subukan, nalaman ni Lin Xuan na ang Star Armor ay talagang makatiis ng 70% ng pinsala. Ito ang nagpasaya sa kanya. Dapat alam mo na ang Red Lotus Armor na kaka-refine niya lang ay makakayanan din ng 70% ng damage. Ang epektong iyon ay nakakagulat na mabuti. Gayunpaman, may ilang mga pagkakaiba. Una sa lahat, ang Starry Sky Battle Armor ay isang kumpletong set, habang ang Red Lotus Battle Armor ay isang piraso lamang ng armor. Kung ang buong Red Lotus Battle Armor ay ginawa ayon sa mga guhit sa Red Lotus Battle Armor, ito ay dapat kayang tiisin ang 70% ng pinsala. Sa madaling salita, ang antas ng Red Lotus Armor ay mas mataas pa rin kaysa sa Starry Sky Armor. Gayunpaman, ang mga materyales para sa pagpino ng Red Lotus Armor ay napakahalaga,
kaya kalahati pa lang nito ang natapos ni Lin Xuan. Ngunit ngayon, mayroon na siyang bagong Star Armor, na ganap na makakabawi sa kanyang mga kakulangan sa depensa. Sa isang pag-iisip, ang Star Armor ay mabilis na nawala at ibinalik sa katawan. Wala man lang bakas sa labas. Sa isa pang pag-iisip, lumitaw kaagad ang Star Armor. Anong mahiwagang armor? Nakangiting sabi ni Lin Xuan. Ang ika-9 na elder ay nagsabi, ang baluti na ito ay talagang mahiwagang. Nga pala, nasaan ang lihim na kaharian ng mga bituin? Bakit hindi ko ito narinig? Tanong ni Lin Xuan. Mabagal na sinabi ng ika-9 na elder, ang lihim na kaharian ng mga bituin ay wala sa kontinente ng Tianwu, ngunit nakatago sa walang hangganang mabituing kalangitan. Napakadelikado ng lihim na kaharian na iyon. Ang mga mandirigma lang daw na above the king level ang makakapasok. Pero kung makakalabas tayo ng ligtas, makakapaglabas man lang tayo ng Star Armor. Matapos marinig ito, nagtanong si Lin Xuan, sa madaling salita, ang ibang mga king family ay mayroon ding ganitong uri ng Star Armor. Lahat ng pamilya ng hari ay may ganitong uri ng Star Armor, ngunit hindi magiging masyadong marami sa kanila, kadalasan ay hindi hihigit sa 10. Mayroon ba ang pamilya Duan? Oo, bago magrebelde ang pamilya Duan, nakuha na nila ang 3. Ang isa ay nasa kamay ni Master Ling Feng, ang isa ay nasa kamay ni Lord Wu, at ang huli ay nasa kamay ng ulo ng pamilya Duan. Paliwanag ng ika-9 na elder. I see. Hindi ko akalain na siyang Master Ling Feng pala ay may ganoong armor. Mukhang kakailanganin ng kaunti pang pagsisikap ang pagpatay sa kanya. Pinaikit ni Lin Xuan ang kanyang mga mata. Young Master, gusto mo bang kumilos laban kay Master Ling Feng? Nagulat ang ika-9 na elder. Tumango si Lin Xuan, gusto ko talagang kumilos laban sa kanya. Sa pagkakataong ito, idinisenyo niya akong iframe ako. Babayaran ko ito kahit anong mangyari. Gayunpaman, dapat nating maingat na talakayin ang layout sa pagkakataong ito, at dapat nating patayin ang kalaban sa isang pagkakataon. Young Master, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Sabay na sabi ng ika-9 na matanda at ang ika-10 matanda. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging magalang kung magagamit kita. Ngumiti si Lin Xuan. Sa oras na ito, lumabas din ang Dark Red Dragon. Nang makita niya ang Starry Sky Armor kay Lin Xuan, bigla siyang napabulalas. Anak, saan nanggaling ang baluti mo? Pinigay ito sa akin ng tatay ko. Ano sa tingin mo ang hitsura nito? Nakangiting sabi ni Lin Xuan. Saan ito nakuha ng iyong ama? Alam mo ba na ito ay isang sandata ng labanan na gawa ng angkan ng Tianji? Ano yun mula sa Tianji clan? Nagtataka si Lin Xuan. Maging ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder ay naguguluhan. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa Tianji clan. Kaya, sinabi ni Lin Xuan ang balita tungkol sa lihim na kaharian ng mga bituin. Ang lihim na kaharian ng mga bituin ay nasa langit. Dapat ay isang lihim na kaharian na iniwan ng Tianji clan. Boy, napakaswerte mong makuha ang Star Armor na gawa ng Tianji clan, sigaw ng Dark Red Dragon. Tianji tribe, ano iyon? Napakalakas ba nito? Siyempre ito ay kahanga-hanga. Ang Tianji clan ay isang lahi na napaka-magical at mahusay sa lahat ng uri ng pagmamanupaktura. At saka, sikat sila noong sinaunang panahon at kahit noong sinaunang panahon, pero masyadong misteryoso. Kaunti lang ang nakakita sa kanila. Ilan lang sa mga ginawa nila ang kumalat sa mundo. Ang Starry Sky Battle Armor na suot mo ay isa sa mga iyon, ngunit ito ay medyo mababa. Bakit napakababa nito? Umirap si Lin Xuan. Siyempre low level ito, at 70% lang ng damage ang kaya nitong labanan. You have the Red Lotus Armor, right? That blueprint should be from the Tianji clan. So is the Red Lotus Armor. Talagang nagulat si Lin Xuan sa pagkakataong ito. Isa itong armor na makatiis ng 70% ng pinsala. Sa hindi inaasahan, ginawa rin ito ng Tianji clan. Ano ito? Ito ay dulo lamang ng iceberg ng Tianji clan. Kapag lumakas ka, malalaman mo kung gaano katakot ang Tianji clan. Let me tell you this, the king is awesome. Tumango si Lin Xuan at ang iba pa, at sinabi ng ika-9 na elder, syempre, iyon ang pinakamataas na pag-iral sa mainland.
Gayunpaman, ang angkan ng Tianji ay minsang lumikha ng isang uri ng papay na madaling mapunit ang hari. Ang madilim na pulang dragon ay nagsabi ng isang pasabog na balita. Ano? Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat. Ang isang puppet ay maaaring punatan ang hari. Ito ay parang isang alamat. Ang madilim na pulang dragon ay huminga ng mahina, hindi mo kailangang gumawa ng ganoong kaguluhan. Ang angka ng Tianji ay higit na makapangyarihan kaysa sa iyong inaakala, at ang mahika ng mundong ito ay lampas sa iyong kaalaman. Magsanay kang mabuti. Isang araw kapag umalis ka sa kontinenteng ito at tumawid sa walang katapusang dagat, malalaman mo kung ano ang kalawakan ng mundo. Nang sinabi mo iyan, naantig ako. Kinuyam ni Lin Zuan ang kanyang mga kamao. Maging ang ika-9 na elder at ang iba pa ay labis na nabigla, dahil nakakita lamang sila ng ilang mga alamat sa mga sinaunang aklat, ngunit mas mababa ang kanilang kaalaman kaysa sa Dark Red Dragon. Matapos magpalitan ng mga salita ang lahat, tumahimik sila. Nang maglaon, sana ay tiningnan ni Lin Zuan ang ika-4 na kayamanan, na siyang sikreto ng mga pagsasanay. Tiningnan ni Lin Zuan at nalaman na halos nahahati sila sa dalawang kategorya, ang isa ay para sa paglilinang, at ang isa ay para sa kasaysayan at kaalaman ng mainland at martial arts. Ang paglilinang ay nahahati sa pisikal at espiritual. Ang ika-9 na elder ay nagsabi, ayon sa Palace Master, pagkatapos magsanay ang isang mandirigma, ang kanyang katawan at kaluluwa ay hindi mapaghihiwalay at pareho ay dapat na linangin. Nagmungkahi pa siya ng prinsipyo ng Bar Isles, na ang lakas ng isang mandirigma ay nakasalalay sa kanyang pinakamahinang bagay. So, both body and soul must be cultivated. Kahit na hindi sila makapag-specialize, hindi sila masyadong magkakaiba. Nang marinig ito, tumanggo si Lin Zuan. Sa katunayan, sa dulo ay naramdaman niya ang kahalagahan ng dalawa. Mayroong dalawang libro sa partikular na paglilinang, ang isa ay ang Tianyan Visualization Diagram para sa paglinang ng kaluluwa, at ang isa ay ang Raging Dragon Art para sa paglilinang ng chi at dugo. Ang mga antas ng dalawang pamamaraan na ito ay umabot sa antas ng Earth Level Martial Arts, at ang mga ito ay napakabihirang mga diskarte sa paglilinang. Si Lin Zuan, isang Earth Level Martial Arts Master, ay nakakita ng marami sa kanila, ngunit karamihan sa kanila ay boxing, swordsmanship, at iba pang martial arts na may napakalakas na attack power. Napakakaunting martial arts na nagsasanay ng martial artist sariling kakayahan. At ngayon, may teknik na rin siya sa wakas. Kung nais ng isang mandirigma na magkaroon ng napakalakas na kapangyarihang panlaban, kailangan muna niyang maging malakas ang kanyang sarili, upang makayanan niya ang malakas na pagsabog na iyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsanay si Lin Zuan sa Star Peak na ito. Hindi siya direktang nag-practice ng Tianyan Visualization Diagram at Raging Dragon Art, ngunit binasa muna ang mga pangunahing kaalaman sa martial arts. Noong una, curious lang si Lin Zuan at gustong makita kung anong kaalaman ang mayroon siya, ngunit nang makita niya ito, nagulat siya at naramdaman niyang nabaligtad ang kanyang pananaw sa mundo. Lumalabas na ang ilan sa mga nauna niyang pagkakaintindi ay hindi kumpleto o mali pa nga. Ang ilan sa mga pahayag sa mga aklat na ito ay nagbukas ng kanyang mga mata. Noong nakaraan, dahil sa pagkakaroon ng The Long Sword Spirit, Jiuya at iba pa, alam ni Lin Zuan na ang mundo ay mas mahiwaga kaysa sa kanyang inaakala, at malayo pa ang kanyang mararating. Gayunpaman, ngayon na naiintindihan ko ang kaalamang ito. Noon lang niya nalaman kung bakit napakalakas ng mga taong iyon. Ang lakas mismo ng mandirigma ay isang bagay, ngunit kung magkano ito ay maaaring ibigay ay nag-iiba. Halimbawa, sa mga tao sa parehong kaharian, ang ilang mga tao ay maaaring gumamit ng lakas na 10,000 kilo, ngunit ang ilan ay maaari lamang gumamit ng lakas na 5,000 kilo, at ang ilan ay maaari pa ring gumamit ng lakas na 12,000 kilo. Napakalaki ng pagkakaiba. Maraming mga salik na nakakaimpluwensya, tulad ng sariling kondisyon, martial arts at karanasan. Kunin ang martial arts bilang halimbawa, ang Huang level na Zuan level na mga kasanayan ay masyadong magaspang at maaari lamang maglabas ng bahagi ng lakas ng mandirigma. Tanging ang espiritual na antas ng mga kasanayan ang makapaglalabas ng buong lakas ng mandirigma. Pero yun lang.
Gayunpaman, ang mga kasanayan sa antas ng lupa sa itaas ng espiritual na antas ay maaaring sumabog ng may kapangyarihan na higit sa sarili ng mandirigma. Halimbawa, ang mga kasanayan sa unang yugto ng Earth level ay maaaring gumamit ng 3 hanggang 5 beses na lakas ng isang mandirigma. Kung ikaw ay isang mandirigma na may lakas na 10,000 kilo, pagkatapos magsagawa ng Earth level Kung Fu, napaka-posibleng magsagawa ng puwersa na 50,000 kilo. Ito ay 5 beses na puwang, na higit pa kaysa sa mga taong may parehong antas. Katulad ng dati, ginamit ni Lin Zuan ang Wind-Chasing Lightning Sword at direktang pinatay ang 4 na sage sa ika-9 na antas na higit na nakahihigit sa kanya. Tinatayang mahigit 5 beses pa rin ang lakas na sumabog noong panahong iyon. Hindi lang iyon, maaari ding isuperimpose ang martial arts at treasure weapons. Kung ang isang mandirigma ay may Earth-level martial arts at napakataas na antas ng treasure weapon, hindi problema ang makapagbigay ng higit sa 10 beses ng lakas. Siyempre, ang saligan ng lahat ng ito ay dapat kang maging matatag. Kung hindi, ito ay magiging tulad ng isang sanggol na may hawak na espada at isang walang kapantay na master na may hawak na batong tunggalian, ang resulta ay kitang-kita at madaling makita. Tulad ng para sa kapangyarihan ng kaluluwa, maaari itong halos nahahati sa 2 uri. Ang isa ay kontrol sa bagay, na pangunahing ginagamit sa pag-ukit ng mga inscription at pagmamanipula ng mga bagay. Ang iba pang uri ay ilusyon, na gumagamit ng kapangyarihan ng kaluluwa upang direktang umatake. Pareho silang may sariling diin at katangian. Sa ngayon, tinatahak ni Lin Zuan ang unang landas ng pag-ukit ng mga inscription. Halimbawa, ang Eyes of the Void Sky ni Zhao Zu ay malinaw na sumusunod sa pangalawang landas ng ilusyon, na direktang gumagamit ng mga pag-atake ng kaluluwa. Hindi pa naiisip ni Lin Zuan na gumamit ng mga ilusyon na pag-atake, ngunit ang kanyang Dragon Sword Soul ay may parehong pisikal na pag-atake at maaaring masira ang mga ilusyon. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa mga pag-atake ng ilusyon na ginamit laban sa kanya. Matapos maunawaan ang lahat, nagsimulang magsanay si Lin Zuan ng visualization diagram ng Tianyan. Ito ay isang paraan ng paggamit ng soul power. Mayroong 9 na visualization na mga larawan sa kabuuan. Ang bawat larawan ay isang natatanging pattern, na nagiging mas komplikado habang ito ay nagpapatuloy. Ang dapat gawin ni Lin Zuan ay gamitin ang kanyang soul power para mabilis na iguhit ang mga pattern na iyon. Kung iguguhit mo ito sa loob ng itinakdang oras, ito ay maituturing na tagumpay, at pagkatapos ay maaari mong isagawa ang susunod na pattern. Huwag maliitin ang mga pattern na ito. Ang una ay may 10,000 mga pattern, napakasiksik na ang mga ordinaryong mandirigma ay mahihilo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Sa kasalukuyang soul power ni Lin Zuan, madali niyang makukumpleto ang unang 3 larawan, ngunit nabigo siya sa ika-4 na larawan. Lalo pang napukaw nito ang kanyang fighting spirit, kaya't nagsasanay na siya sa pang-4 na larawan sa mga araw na ito. Bilang karagdagan, nag-practice din siya ng pamamaraan upang palakasin ang chi at dugo, ang Raging Dragon Art. Ito ay isang pamamaraan na nagpapataas ng enerhiya at dugo ng isang mandirigma at nagpapalakas sa kanyang pangangatawan. Ang katawan ng kabisera ng mandirigma. Kapag malakas ang katawan ay makakayanan nito ang pagdodouble ng lakas ng pag-atake. Kung hindi, kahit na mayroon kang makapangyarihang martial arts, hindi mo magagamit ang mga ito. Ang Furious Dragon Art ay ang pinakamahusay na diskarte sa pagbuo ng katawan ng isang mandirigma. Mayroong 5 antas ng Raging Dragon Technique. Ang bawat antas ay maaaring makatiis ng 5 beses na pagtaas ng lakas ng pag-atake at maaaring isalansan. Sa madaling salita, pagkatapos maabot ang ika-5 antas, makakayanan ni Lin Zuan ng 25 beses na pagtaas ng lakas ng pag-atake. Ang 25 beses ay isang hindi maisip na numero. Kung makabisado niya ito, hindi siya magagapi sa loob ng teritoryo ng kataas-taasang tao. Para sa 2 teknik na ito, nilagyan din si Lin Zuan ng iba't ibang elixir para tumulong sa pagsasanay, na masasabing pinag-isipang mabuti. Lumipas ang oras, at 1 buwan na ang lumipas sa isang kisap mata. Makalipas ang 1 buwan, gumawa si Lin Zuan ng isang pambihirang tagumpay. Una, ang kanyang Great Dragon Sword Soul ay nakapasok sa kaharian ng Venerable Ninth Heaven,
at ang kanyang cultivation ay umabot din sa Venerable 8th Heaven. Pangalawa, pinagkadalubhasaan niya ang ika-4 na pattern ng Tianyan Contemplation Diagram, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay lubos ding napabuti. Na-practice na rin niya ang Furious Dragon Technique sa ikalawang antas. Masasabing ang kabuuang lakas ni Lin Xuan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ngayon, madali niyang mapapatay ang kagalang-galang sa unang bahagi ng ika-9 na antas nang hindi gumagamit ng Earth-level martial arts. Ang kagalang-galang sa gitnang yugto ng ika-9 na antas ay hindi katugma para sa kanya, at siya ay nagagawang makipagkompetensya ngayon sa kagalang-galang sa huling bahagi ng ika-9 na antas. Bilang karagdagan, mayroon siyang Starry Sky Battle Armor at Red Lotus Battle Armor. Ang kombinasyon ng dalawa ay tiyak na makakabawi sa 8 layer ng pinsala mula sa anumang pag-atake. Sa oras na iyon, natatakot ako na ang huling 9 levels ay hindi niya kalabanan. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng isa pang malaking hakbang patungo sa kaharian ng hari. Young Master, nakagawa ka ng tagumpay. Tuwang-tuwa ang ika-9 na elder at ang iba pa, at nakaramdam sila ng takot mula kay Lin Xuan. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyong ito, huminga ng malalim ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder. Napakatagal lang nito, ngunit ang lakas ng Young Master ay higit pa sa kanila, na hindi nila lubos maisip. Ito ay hindi ganap na isang function ng mga mapagkukunan. Kahit na ang mga pangunahing disipulo ng pamilya ng hari ay binigyan ng ganoong mga mapagkukunan, natatakot ako na hindi sila maaaring umunlad sa antas na ito sa loob lamang ng isang buwan. Talento, talagang talento ito. Ang talento sa paglilinang na lumalaban sa langit ni Lin Xuan ay bihira sa buhay ng 9th Elder at ng iba pa. Natatakot ako na hindi maabot ng mga hari ng kontinente ng Tianwo ang antas na ito noong bata pa sila. Ang ganitong uri ng talento ay talagang makapangyarihan, papuri ng ika-9 na Elder. Ang ika-10 matanda ay tumango rin ng may kasiyahan, oo, anuman ang katangian, talento o tiyaga, lahat sila ay top-notch. Natatakot ako na kakaunti ang mga tao sa mainland na maihahambing sa Young Master. Si Young Master Ling Feng at ang 4th Young Master Tianwu ay mas matanda lang. Kung kasing edad lang sila ni Young Master, I'm afraid they are no match for the Young Master. Malamig ding ngumuso ang pang-9 na matanda. Bahagyang ngumiti si Lin Xuan pagkatapos marinig ito. Wala man lang siyang pakialam sa titulong 4th Young Master Tianwu, dahil ngayon ay matagal na niyang inilayo ang kanyang atensyon sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga target ay ang mga senior figure, ang mga hari na nakatayo sa tuktok. Tanging ang mga taong iyon ang makakapukaw ng kanyang fighting spirit. Gayunpaman, may isang bagay na kailangan niyang gawin. Kumusta ang pamilya Duan kamakailan? Sa oras na ito, oras na para humakbang si Yufei, magulat kay Brother Xuan, ang pamilya Duan ay nasa matinding kahirapan, at maraming mga pangunahing elder ang napatay. Bukod dito, kalahating buwan lang ang nakalipas, isang half-step king ang nagkolekta ng mga ulo ng 3 pangunahing matatanda bilang kapalit ng isang immortality pill. Oh, may nagpalit nito sa half-step king mula sa nakaraang auction. Oo, siya yun. May iba pa bang balita? Muling tanong ni Lin Xuan. Oo, kahit na ang pamilya Duan ay dumanas ng matinding pagkalugi, hindi ito sapat para mapabagsak sila. Bukod pa rito, sa 2 pagkakataon, sina Master Ling Feng at Wu Zun ay inatake at napatay din, ngunit nabigo sila. Mayroong kahit kalahating hakbang na hari na namatay sa kamay ni Wu Zun. Laking gulat din ni Lin Xuan nang marinig niya ang balita. Ang Half-Step King ay isang pag-iral na nalampasan ng kaharian ng kagalang-galang. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa tingin ko ang Sword Master ay isang Half-Step King noong siya ay nasa kanyang tuktok. Gayunpaman, nabigo ang gayong mabangis na tao na pumatay sa kanya, hindi lamang iyon, pinatay din siya ni Wu Zun. Gaano kalakas itong martial lord? Huminga si Lin Xuan, na may mataimtim na tingin sa kanyang mga mata. Malinaw, ang lakas ni Wu Zun ay lampas sa kanyang inaasahan, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang katotohanan na ang kabilang partido ay naglakas loob na gamitin ang titulong Wu Zun ay talagang nagpakita kung gaano siya kalakas. Young Master, ang Martial Lord ay talagang mahirap pakitunguhan. Bagamat siya ay nasa kaharian ng Venerables, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan ng ilang kalahating hakbang na hari.
Masasabing siya ay napakalakas. Gaya ng inaasahan sa pamilya Duan, ang isang martial master ay nauuna ng kalahating hakbang sa hari, at sa itaas niya ay may mas nakakatakot na pinuno ng pamilya Duan, na ang lakas ay hindi dapat malayo sa isang tunay na hari. Hindi nakakagulat na ang kabilang partido ay ambisyoso at gustong agawin ang God of War Palace habang si Lin Zun ay nasa pag-iisa. Kung hindi dahil kay Lin Zuan ngayon, natatakot akong magtagumpay ang kabilang partido. Huwag kang mag-alala, alam ko sa puso ko, Lord Wu, hindi ako kikilos ngayon. Hindi ko lang hahayaan na umalis ang lalaking iyon na si Ling Feng. May ilang bagay na oras na para ayusin. Isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Lin Zuan. Young Master, gusto mong kumilos laban kay Master Ling Feng. Nang marinig ito, ang mga mata ng ikasyam na elder at ng iba pa ay tumalon ng ligaw. Hindi nila maiwasang mabigla. Bagamat ang lakas ni Lin Zuan ay bumuti na ngayon, si Master Ling Feng ay hindi isang mortal kung tutuusin. Siya ay isa sa nangungunang 4 na tao sa nakababatang henerasyon. Bukod dito, sinamantala rin ni Master Ling Feng ang kanyang edad. Sa makatuwid, ang lakas ng kalaban ay mas malakas kaysa kay Lin Zuan. Hindi lamang iyon, mayroong hindi mabilang na malalakas na lalaki sa paligid ng kalaban, na ginagawang napakahirap na patayin siya. Hindi nagtagal, isang half-step king ang nagtangkang patayin si Young Master Ling Feng, ngunit nabigo at bumalik. Mula dito, may isip mo kung gaano kalungkot ang pagpatay kay Master Ling Feng. Ngunit ngayon, talagang sinabi ni Lin Zuan na hahawakan niya si Master Ling Feng. Young Master, mag-isip ng 2 beses. Bagamat si Mr. Ling Feng ay talagang karapat-dapat sa kamatayan, hindi ngayon ang oras para hawakan siya. Umiling ang ikasyam na elder. Pinayuhan din ang ikasampung matanda mula sa gilid, oo, Young Master, hindi pa huli ang lahat para maghintay hanggang sa maabot mo ang antas ng paglilinang ng kagalang-galang na ikasyam na langit bago kumilos. Ngunit bahagyang umiling si Lin Zuan, makapangyarihan ang pamilyang Duan. Bagamat pinipigilan sila ngayon, hindi magtatagal para makabangon sila batay sa kanilang background. Sa oras na iyon, huli na para kumilos. Habang sila ay nasa masama na kalagayan ngayon, dapat tayong kumilos ng desidido at kahit papaano ay patayin muna si Mr. Ling Feng. Pagkasabi nito, si Lin Zuan ay nagtaas ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Bukod dito, wala akong balak na direktang umakyat at makipag-away sa kanya ng direkta. Mayroon akong sariling paraan. Young Master, kung may ideya ka, sabihin mo lang sa akin. Kung magagawa, papayag tayo. Ngunit kung ang rate ng tagumpay ay hindi mataas, kaming matatandang lalaki ay hindi hahayaang makipagsapalaran. Ang ikasyam na elder ay sabay-sabay na nagsabi. Sa katunayan, si Lin Zuan ay may natatanging katayuan, ang kanilang Young Master, at ang kanilang pag-asa. Hindi nila papayagan si Lin Zuan na malagay sa anumang panganib. Tila tiwala si Lin Zuan, at dahan-dahan niyang sinabi, maaari tayong mag-set up ng plano para hayaan siyang lumabas ng direkta mula sa pamilya Duan. Tulad ng disenyo niya sa akin sa pagkakataong ito, maaari din natin siyang idisenyo. Nang marinig ito, ang ikasyam na matanda at ang ikasampung matanda ay nataranta, kung ganon, paano natin siya mailalabas? Ang pamilya Duan ay nasa isang masamang sitwasyon ngayon. Batay sa pagbabantay ng kabilang partido, malamang na hindi siya lalabas. Bahagyang ngumiti si Lin Zuan, kakatapos ko lang sirain ang isa sa kanyang mga lihim na base, at malamang na gusto na niya akong patayin ngayon. Kung isusumbong ko sa kanya ang kinaroroonan ko, siguradong may dadalhin siya dito. Hindi, masyadong delikado. 2 matanda, hindi pa ako tapos, bakit hindi mo na lang ako pakinggan at sabihin na ikaw ay gumagawa ng desisyon? Nagpatuloy si Lin Zuan, huling beses na ipinadala niya ang organisasyon ng Skynet para patayin ako, at kinokontrol ko ang isang taong nagngangalang Falcon. Ang cultivation ng killer na ito ay nasa ika-8 antas ng Venerable Heaven. Bagamat hindi siya top-notch, dapat siyang ituring na pinakamataas na echelon ng Skynet organization. Gusto ko siyang gamitin para akitin ang pinuno ng organisasyon ng Skynet palabas. Hanggat lalabas ang kabilang partido, sigurado akong makokontrol ko siya.
Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng paggamit sa pinuno ng organisasyon ng Skynet bilang tagaloob para ipasa ang balita kay Master Ling Feng, tiyak na hindi maghahinala ang kabilang partido. At hanggat nag-set up tayo ng Dragnet at Killing Array, tiyak na mapapatay natin ito. Nang marinig ang mga salita ni Lin Xuan, ang Ninth Elder at ang iba pa ay nagulat, "Young Master, bakit kontrolado mo pa rin ang mga tao ng Skynet?" Talagang nagulat sila. Ang organisasyong Skynet ay isang napakalakas na mamamatay na organisasyon sa domain ng dugo, at kakaiba ang kanilang pagkilos. Bukod dito, kahit na mabaigo ito ay masisira sa sarili, at walang sinuman ang mahuhuli, ngunit ngayon, si Lin Xuan ang aktwal na kumokontrol sa kanilang mga tao. Laking gulat. Kung ito talaga ang kaso, maaaring hindi imposible ang bagay na ito. Tumanggo rin ang ika-9 na Elder bilang pagsang-ayon. Ito ay talagang magandang pagkakataon para patayin si Master Ling Feng. Bagamat si Master Ling Feng ay isang nakababatang henerasyon lamang, siya ay simbolo ng pamilya Duan at ang pinakatanyag na tao sa kontinente ng Tianwu. Kung siya ay papatayin, ang pamilya Duan ay tiyak na makakaranas ng hindi maisip na pinsala. Ito ang gustong makita ng ika-9 na Elder at ng iba pa, kaya naantig sila. Gayunpaman, ang ika-10 matanda ay sumimangot at nagsabi, "Kahit na, ang aming lakas ay hindi sapat upang patayin ang lahat sa pamilya Duan. Sa karamihan, ito ay magiging isang tabla. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa Ruffian Dragon dito, tiyak na makakagawa tayo ng isang walang katulad na hanay ng pagpatay." Nakangiting sabi ni Lin Xuan. "Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin, ang emperador, at tiyak na papatayin natin sila. Hanggat hindi ang hari, walang magiging problema." Napaka-confident ng Dark Red Dragon. Bigyan mo siya ng oras para mag-set up ng Killing Array. May tiwala pa siyang masisira ang Half-Step King. Tungkol sa pinanggalingan ng Dark Red Dragon, ang Ninth Elder at iba pa ay alam din ng kaunti. Sa sandaling ito, nang makita nilang nagsasalita ng may kumpiyansa ang kabilang partido, agad nilang binitawan ang kanilang mga alalahanin. "Young Master, ano ang kailangan mong gawin namin?" Bahagyang nag-isip si Lin Xuan, at sinabi ng Dark Red Dragon, "Gusto kong mag-set up ng Killing Array at kailangan ng ilang espesyal na materyales. Gagawa ako ng listahan ngayon at mahahanap mo sila sa lalong madaling panahon." Sa katunayan, ito ay hindi isang ordinaryong pormasayon, ito ay isang pagpatay na pormasayon na maaaring pumatay ng isang kalahating hakbang na hari, at dapat itong ayusin gamit ang mga espesyal na materyales. Ang madilim na pulang banal na dragon ay nagwagayway ng kanyang mga kuko at mabilis na gumawa ng isang listahan. Ang Ninth Elder at ang iba pa ay pumunta upang maghanda ng mga materyales, habang si Lin Xuan ay nakipag-ugnayan kay Falcon at naghanda na pamunuan ang pinuno ng organisasyon ng Skynet. Ang organisasyon ng Skynet ay isang napaka-misteryosong organisasyong mamamatay sa domain ng dugo. Ngayon ay kontrolado na ito ni Master Ling Feng at naging isang matalas na espada sa kanyang mga kamay. Sa paglipas ng mga taon, pinaslang ng organisasyon ng Skynet ang maraming walang kapantay na master para kay Master Ling Feng, kabilang ang maraming mga venerable sa ika-9 na antas at maging ang mga nasa tuktok ng ika-9 na antas. May mga tsismis na minsang pinaslang ng organisasyon ng Skynet ang Half-Step King noong kasagsagan nito at nagtagumpay. Ang pahayag na ito ay nagdaragdag ng kaunting kabangisan sa organisasyon ng Skynet. Masasabing ang organisasyon ng Skynet ay isang napakalakas na organisasyon, at kahit ang mga ordinaryong sekta sa ika-6 na baitang ay hindi nang ahas na pukawin ito. Si Falcon ay isang killer ng King of Heaven Organization, at isang 4-star killer. Ang organisasyon ng Skynet ay nahahati sa 1 hanggang 5 bituin ayon sa lakas ng mga pumatay. Ang mga 4-star killer ay maaari nang pumatay ng sinumang ika-8 antas na mandirigma. Masasabing ito ang gulugod ng samahan ng Skynet. Sa araw na ito, nagbalik si Falcon ng isang nakakagulat na balita. "Bakit mo nasabi na nakakita ka ng mga bakas ni Lin Xuan?" Ang balita ni Falcon ay nagulat sa maraming tao, at ang mga mata ng ilan sa mga 5-star na mamamatay ay nagningning ng nakakatakot na liwanag. "Nasaan na siya? Bilisan mo at ipaalam kay Master Shou Uzan ang tungkol sa bagay na ito, at ipaalam din kay Young Master Ling Feng." Maraming tao ang mabilis na kumilos.
Gayunpaman, umiling si Falcon at sinabing, walang silbi. Kahit na alam ni Master Ling Feng ang tungkol dito, natatakot ako na wala siyang panahon para lumaban. Dahil napakabilis ni Lin Zuan at ng iba pa, natatakot akong makarating sila sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay hindi na tayo makakagawa ng aksyon. Napakatuso ng batang iyon. No matter what, I can't let him go this time. I'll inform Lord Shouzan. Kabilang sa kanila, isang matandang lalaki na kulay abo ang mukhang solemna, Falcon, sumama ka sa akin. Ang unang guro ay ang pinuno ng Heavenly King Organization, at siya ay lubhang misteryoso. Maliban kay Mr. Ling Feng at ilang 5-star killer, walang nakakaalam kung ano ang hitsura ni Lord Shouzan. At ngayon, si Falcon, isang 4-star killer, ay may pagkakataon na makilala ang unang Panginoon. I have to say, it is really amazing. Kasabay nito, ipinapakita rin ito kung gaano kahalaga ang balita ni Lin Zuan. Matapos dumaan sa maraming lihim na daanan at pormasayon, sa wakas ay nakarating si Falcon sa isang pavilion. Alam niya na dito nakatira ang Supremo. Tandaan mo, kailangan mo lang ibigay ang mga bagay na alam mo mamaya. Hindi mo na kailangan pang magsabi ng hindi dapat sabihin. Sa tabi, ang matandang nakaabo ay nagbigay ng malamig na babala. Don't worry, sir. I know what to say. Magalang na tumanggaw si Falcon, ngunit may hindi mahahalatang liwanag na kumikinang sa kanyang mga mata. Panginoon, may apurahin akong dapat iulat. Sa sumunod na sandali, magalang na sabi ng matandang nakakulay abo sa harapan. Pasok ka. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay biglang bumukas ang madilim na pinto sa harapan, bumungad sa isang madilim na daanan na tila patungo sa isang daigdig. Huminga ng malalim si Falcon at sinundan ang matanda na kulay abo sa daanan. Ito ay isang hubog na hagdanan na may mga sinaunang pader sa magkabilang gilid. May mga oil lamp na nakasabit dito, at ang apoy ay patuloy na umaalab. Bagamat hindi mataas ang hagdan, tila libu-libong taon na ang naranasan ni Falcon. Sa wakas, narating niya ang pinakamataas na palapag, kung saan mayroong isang bulwagan na may berdeng apoy na sumasayaw sa paligid nito. Nang makita ang apoy, ang mga mag-aaral ni Falcon ay lumiit ng husto, na nagsasabi na ito ay dahil naalala niya ang isang tsismis. Iyon ang berdeng apoy na ito, na gumagamit ng laman at dugo ng malakas bilang langis ng lampara. Sa pag-iisip nito, si Falcon ay nagbuhos ng malamig na pawis, at pagkatapos ay inalis niya ang kanyang mga mata mula sa berdeng apoy at tumingin sa magkabilang panig. Nakita ko ang mga puting bungo na nakasabit sa dingding sa magkabilang gilid. Sa tabi ng bawat bungo, may nakaukit na linya ng maliliit na salita. Maingat na tiningnan ni Falcon at nakitang iyon ang mga pangalan at antas ng paglilinang ng mga mandirigma. Natuklasan niya na ang mga taong iyon sa itaas ay pawang mga pantas ng ika-9 na antas ng langit sa panahon ng kanilang buhay, at ang pinakamakapangyarihan ay ang mga nasa tuktok ng ika-9 na antas. Ang mga ito ay siksikan at hindi mabilang, at ang mga dingding sa magkabilang panig ay tila gawa sa mga buto. Ito ang tunay na lakas ng samahan ng Skynet. Sobrang nakakakilabot. Nanginginig ang puso ni Falcon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong eksena. Kung alam ito ng ibang tao, siguradong magugulat sila. Dapat mong malaman na ang 9th level Venerable ay ang backbone ng anumang sekta, at siya ay isang walang katulad na master sa mata ng mga tao. Gayunpaman, ngayon, sa bulwagan na ito, mayroong hindi mabilang na mga pinuno ng ika-9 na antas na mga kagalang-galang na nakabitin, na talagang nakakagulat. Pagbati sa unang Panginoon. Magalang na yumuko sa harapan ang matandang nakasuot ng kulay abong damit, at binawi rin ni Falcon ang kanyang mga iniisip, lumuhod sa lupa ng may paggalang, yumuko sa harapan, at sabay na sumigaw, pagbati sa unang Panginoon. May isang tronong gawa sa puting buto sa harap nito, mga 2 metro ang taas, purong puti, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Sa harap na dulo ng armrest, mayroong 2 ulo, na nagniningning sa kakaibang liwanag. Iyon ang pinuno ng Half-Step King. Sa sandaling ito, isang payat na palad ang inilagay sa itaas ng puting bungo. Ang mga daliring kasing berde ng berdeng mga sibuyas ay marahang tinapak ang mga buto, at isang malamig na boses ang tumunog sa kawalan, ano ang gusto mo?
Sa pag-uulat kay Lord Shouzan, nakita namin ang mga bakas ni Lin Xuan. Yumuko ang matandang nakaabo at sinabi, "Ano?" Nang marinig ang mga salitang ito, ang boses sa harap ay biglang naging solemna, at kasabay nito, ang pag-alon ng pagpatay na layunin ay lumabas, na agad na bumaha sa buong bulwagan. Dahil sa nakamamatay na aura na ito, nanginginig at pawis na pawis ang matanda na nakaabo at si Falcon, na para bang mga bangka sila sa bagyo na anumang oras ay lalamunan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang lalaking iyon ngayon. Tama, ang balitang ito ay nanggaling sa 4-star killer na si Falcon. Bakit hindi mo siya hayaang magpaliwanag sa iyo? Sabi ng matandang naka-gray, sa wakas ay tumingin sa Falcon. Huminga ng malalim si Falcon at tumingala sa unahan, nakita ko ang isang mala iceberg na figure na nakaupo sa malamig na trono ng buto. Ito ay isang babae, nakaupo sa isang bone throne na parang isang emperador, nakasuot ng itim na damit na may duguan na totem. Nakasuot siya ng ginintoang maskara sa kanyang mukha, at ang kanyang mukha ay hindi maaninag ng malinaw, isang pares lamang ng malamig na mga mata ang walang emosyong nakatingin sa ibaba. Pag-uulat sa Panginoon, ito ang nangyari. Mabilis na nagsalita si Falcon. Matapos marinig ito, malamig na sinabi ni Luo Shouzan, hindi na kailangang iulat ang bagay na ito kay Master Ling Feng, maaari nating lutisin ito mismo. Oo, magalang na sabi ng matandang nakasuot ng kulay abong damit, aayusin ko na ang lakas tao. Hindi na kailangan, pupunta ako ng personal. Tumayo si Luo Shouzan sa harapan, at umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses, ang batang iyon ay puno ng pandaraya, at dapat siyang protektahan ng isang walang katulad na tao. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa lakas mo, pero ayokong may mangyari na aksidente sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting ako na lang ang pumunta doon. Nang marinig ito, nagulat ang matandang naka-gray, at si Lord Shouzan mismo ang kumilos. Hindi ito nangyari sa loob ng maraming taon. Alam mo, ang pinuno ay hindi lamang may mataas na katayuan, ngunit ito rin ang pinakamalakas sa organisasyon ng Skynet. Noong nakaraan, kapag kumilos si Luo Shouzan, kahit na ang mga nasa ika-9 na antas ay manginig, ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay haharapin niya ang isang batang lalaki. Pero ayos lang. Sa unang master na kumikilos, ito ay ganap na walang palya. Ang matandang lalaki na kulay abo ay gumaan din, dahil ang pressure na ginawa ni Lin Xuan sa kanila sa panahong ito ay talagang napakalaki. Ang kabilang partido ay lumikha ng sunod-sunod na bagyo, na nagpakawala sa kanila ng hininga. Ngayon, kung kumilos ang unang master, tiyak na mapapatay siya. Ang Falcon ay lumuhad sa lupa, nakaramdam ng kagalakan sa kanyang puso. Siya na ngayon ay alipin ni Lin Xuan, at ang kanyang layunin sa pagkakataong ito ay natural na akitin ng Panginoon na kumilos. Ngayon ay tila naabot na ang layunin. Ngayong nagpasya na siyang patayin ng personal si Lin Xuan, hindi na nagdalawang isip si Luo Shouzan. Tiningnan niya ang matanda na kulay abo at same time na sinabi, dapat kang umatras. Pagkatapos, tumingin siya kay Falcon na nakaluhod sa lupa at malamig na sinabi, sumama ka sa akin. Oo, magalang na sumang-ayon ang matandang naka-gray na damit at si Falcon, at pagkatapos ay tumayo si Falcon, habang ang matandang naka-gray na damit ay mabilis na umatras. Sa ilang sandali, tanging ang Falcon at Luo Shouzan na nakasuot ng gintong maskara ang naiwan sa buong bulwagan. Uwak, lumabas ka. Isang matamis na sigaw si Luo Shouzan, at pagkatapos ay bumukas ang kawalan, at isang kakaibang uwak ang lumipad mula sa dilim at damapo sa balikat ni Shouzan. Ang uwak ay ganap na itim, tulad ng ink jade, ngunit ang mga mata nito ay sobrang pula ng dugo. Hindi lang iyon, may malamig na hangin sa kanya. Tahimik na napalunok si Falcon, kanina pa niya narinig ang ganitong uri ng uwak. Ito ay isang uri ng halimaw na napakasama at dalubhasa sa pagkain ng mga bangkay ng malalakas na tao. Mayroon din itong malalakas na ilusyon at mga nakatagong tungkulin. Para sa isang mamamatay, siya ang pinakamahusay na kasosyo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng uwak ay napakabihirang at mahirap pakainin. Tanging si Luo Shouzan ang mayroon nito sa buong organisasyon ng Skynet. Ikinaway ni Luo Shouzan ang kanyang manggas, at biglang lumabas ang isang hindi nakikitang puwersa, na tinakpan ng Falcon, at pagkatapos ay nawala silang dalawa. Nang muli silang lumitaw, nasa langit na sila,
at ang maitim na uwak ay tumikim din ng 2 beses, at pagkatapos ay mabilis na lumaki ang katawan nito, na umaabot sa haba ng higit sa 10 metro. Ang mga pakpak ay nag-vibrate, at si Luo Shouzan at ang falcon ay mabilis na nawala sa hangin. Sa isang kagubatan na hindi kalayuan sa Shanwu Academy, si Lin Zuan ay nakaupo na nakakrus ang paa sa isang malaking bato. Sa tabi nila, ang Dark Red Divine Dragon at ang Snow White Fox ay tamad na nakasandal sa isa't isa. Tahimik ang paligid, at walang halimaw ang nang-ahas na gambolain sila. Biglang iminulat ni Lin Zuan ang kanyang mga mata at isang panunuyaang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Darating. Sa pamamagitan ng Beast Slave Mark, nalaman niya mula kay Falcon na kumilos ang Skynet Organization. Susunod, kailangan na lang niyang kontrolin ang mga bakas nilang dalawa sa lahat ng oras. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Lin Zuan at sinabi sa Dark Red Dragon at Snow White Monkey sa tabi niya, malapit na silang dumating. Kayong dalawa, mangyaring itigil ang paggawa ng gulo. Alam din ng dalawa ang kabigatan ng usapan kaya natahimik silang dalawa. Mabilis ding nakabuo ng selyo si Lin Zuan gamit ang kanyang palad, gamit ang pamana ng Blood Sword upang lumikha ng clone ng anino ng dugo. Gamit ang kasalukuyang clone ng anino ng dugo, walang sino man maliban sa kanya ang makapagsasabi ng totoong bagay mula sa pekeng isa. Hayaang magpatuloy ang clone na maupo ng naka-cross-legged sa malaking bato, at pagkatapos ay inayos ni Lin Zuan ang isang pormasayon bilang depensa para sa clone, at pagkatapos ay itinago ito kasama ng Dark Red Dragon at ng Snow White Monkey. Sa paligid ng Dark Red Dragon, kahit nagtatago sila sa malapit, hindi sila mapapansin ng kabilang partido. Hindi nagtagal pagkatapos nilang gawin ito, isang kulay abong liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Ang liwanag na iyon ay mula kay Luo Shouzan at sa iba pa, ngunit nagtatago sila sa kawalan sa sandaling ito, hindi naglalabas ng hininga. Lalo na si Luo Shouzan, ang kanyang buong katawan ay tila malinaw, walang buhok ngunit pabago-bago. Kung hindi dahil sa Falcon bilang insider, hindi mahahanap ni Lin Zuan ang kalaban. First Lord, andito na po ang bata. Sabi ni Falcon sa gilid. Manatili ka rito, mag-ingat na itago ang iyong aura. Paliwanag ni Luo Shouzan, at pagkatapos ay lumipad pababa. Siya ay napakabilis at nasa ibabaw ng clone ni Lin Zuan sa isang iglap. Aray! May bahid ng pang-aalipusta sa mga mata ni Luo Shouzan, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglabas ng espada, at ang buong proseso ay tahimik. Kahit na ang pormasayon sa ibaba ay tila napakaganda sa mga tagalabas, ito ay ganap na walang silbi sa kanya. Sa isang pagkurap ng kanyang katawan, siya ay naging isang kislap ng liwanag, ang kanyang bilis ay umaabot sa sukdulan. Walang epekto ang napakagandang pormasayon na iyon, at direktang pinasok ni Luo Shouzan. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang liwanag ng espada, at ang walang hangganang layunin ng pagpatay ay naging isang pinong ilaw ng talam, na agad na tumama. Ang buong kawalan ay parang salamin, nahati sa kalahati mula sa gitna. Ang espadang ito ay malinis, matalas, at mabagsik, at walang sinuman sa teritoryo ng kagalang-galang na makapipigil dito. Ang figurang nakaupo na nakakrus ang paa sa malaking bato ay natural na walang pagbubukod, at ang kanyang katawan ay nahati agad sa dalawang bahagi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot si Luo Shouzan. Natuklasan niya na ang nahulog na katawan ay hindi isang tunay na tao, ngunit naging isang pool ng dugo. Ay clone. Ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto, at siya ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Ang kabilang partido ay talagang nakakuha ng isang clone dito. Ano ang gusto niyang gawin? Was he to lure her out specifically or was he run away the moment she took action? Hindi niya alam, kaya sa susunod na sandali, ang mga mata ni Luo Shouzan ay parang kidlat. Iniskan ang lahat ng direksyon, sinusubukang hanapin ang taong nagtatago sa dilim. Gayunpaman, sa oras na ito, nagkaroon ng pagsabog ng palakpakan mula sa likuran. Ito ay kahanga-hanga, ito ay talagang kahanga-hanga. Natatakot ako kahit na ang ika-9 na antas na master ay hindi makaharang sa hampas ng espada ngayon. Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng lugar. WHO. Nanigas si Luo Shouzan, at tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sinuri na niya ang paligid bago kumilos, at wala man lang nakitang tao.
Pero ngayon, may lumabas na talaga sa likod niya. Kung ang kabilang partido ay isang walang katulad na master, kung ang kabilang partido ay kumilos laban sa kanya, natatakot ako na siya ay patay na ngayon. Sa susunod na sandali, bigla siyang lumingon, at hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang namumulaklak mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang depensa. Ano ka ba? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Luo Shouzan. Hindi niya inaasahan na ang taong lumitaw sa likuran niya ay si Lin Zuan, ang target na gusto niyang patayin. Ito ay isang bitag na itinakda mo. Napakatalino ni Luo Shouzan, naisip niya ito sa isang iglap, at agad siyang ngumuso. Ano ang layunin ng iyong pagsusumikap? Habang nagsasalita siya, mabilis niyang hinanap ang kanyang paligid upang maiwasan ang kanyang sarili na mapaligiran. Alam niya ang tungkol sa pagkawasak ng Duan family villa, at alam din niya na si Lin Zuan ay may malakas na puwersa sa kanyang mga kamay na maaaring sirain ang 9th level venerable. Kaya sa sandaling ito, siya ay lubhang maingat, dahil sa takot na mapalibutan ng mga master na dala ni Lin Zuan. Kung tutuusin, gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang pinagsama-samang pag-atake ng hindi mabilang na walang katulad na mga master. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagdala ng iba. Bahagyang ngumiti si Lin Zuan. Lumingon-lingon si Luo Shouzan at walang nakitang tao. Agad siyang ngumisi, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako ng mag-isa? Tumingin siya kay Lin Zuan, ang hangarin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay hindi nakikilala. Bagamat hindi matagumpay ang pagpaslang, hindi pa huli ang lahat para kumilos ngayon. Kung tutuusin, ang kalaban ay hindi kasing husay sa kanya sa larangan ng paglilinang o lakas. Kung gusto niyang kumilos, walang makakapigil sa kanya. Sa isang kutsilyo, kaya niyang patayin ang kalaban sa isang kutsilyo lang. Gayunpaman, hindi siya tumama gamit ang espadang ito, hindi lamang iyon, natigilan siya. Dahil ang Falcon ay mabilis na bumaba mula sa langit, lumapit sa malapit, at bumati kay Lin Xuanxuan ng may paggalang. May-ari, magalang na sigaw ni Falcon, na parang isang lubhang debotong mananampalataya. Bumangon ka. Tumango si Lin Zuan. Laking gulat ni Luo Shouzan nang makita niya ang eksenang ito. Betrayal, may isang tao sa kanilang Skynet na organisasyon ang talagang nagtaksil sa kanya. Ito ay hindi kapanipaniwala sa kanya. Dapat mong malaman na ang mga pumatay sa organisasyong Skynet na ito ay sinanay na mula pagkabata. Talagang tapat sila sa organisasyon. Kahit na makatagpo sila ng isang nakamamatay na sitwasyon, sisibog sila at mamamatay, at hinding-hindi sila maghahayag ng anumang impormasyon. Masasabing kung loyal ka, hinding-hindi magkakaroon ng pagtataksil. Pero ngayon, may nagtaksil sa kanya, at 4-star killer na rin siya. Paano ito ginawa ng kabilang partido? Falcon, bakit ka nagtaksil? Hindi maintindihan ni Luo Shouzan. Dahil siya ang aking amo. Si Falcon ay mukhang walang pakialam, na parang hindi niya kilala si Luo Shouzan. Nguso. Malamig na bamantong hininga si Luo Shouzan, bagaman hindi ko pa rin alam kung bakit ka nagtaksil, ngunit naglakas loob kang ipagkanulo ang organisasyon, kung gayon walang paraan para mabuhay ka sa mundo. Ang pagtataksil ni Falcon ay talagang nagpagalit kay Luo Shouzan. Gayunpaman, tumikim si Lin Zuan. Sa halip na magbanta dito, mas mabuting isipin ang sarili niyang sitwasyon. Sinubukan mong salsalan si Falcon, para lang maakit ako. Ngumisi si Luo Shouzan, bakit, sa tingin mo kaya mo akong patayin gamit ang iyong lakas? Papatayin kita. Hindi, umiling si Lin Zuan, napakakapangyarihan mo at sanay sa pagpatay. Sayang kung mamatay ka. Gayunpaman, kung maaari kang maging lingkod ko at gumawa ng mga bagay para sa akin, kung gayon ang aking lakas ay lalakas. Ito ang pinakamagandang resulta. Bakit gusto mo akong sulsulin? Saglit na natigilan si Luo Shouzan, pagkatapos ay malamig na ngumuso, napakawalang muwang mo. Boy, stop talking nonsense here and go to hell. Matamis na sigaw ni Luo Shouzan at biglang pinutol ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Nakakabigla ang ningning ng espada at nakakamangha ang hangarin nitong pumatay. Ang espadang ito ay nakakatakot na maaaring hindi ito makuha ng 9th level venerable. Gayunpaman, ginamit ni Lin Zuan ang Raging Dragon Technique at ang Ethereal Magic Step sa parehong oras, na pumutok sa bilis na 5 beses na mas mabilis. Sa isang iglap,
Inilegan niya ang nakagugulat na espada, at pagkatapos ay pinitik ang kanyang palad, at lumutang sa kawalan ang Cauldron of 10,000 Beasts. Ano, paano siya nagkaroon ng ganoon kabilis na bilis matapos itong takasan? Nagulat si Luo Shouzan, hindi siya naniwala. Dapat mong malaman na ang kanyang espada ay lubhang nakakatakot, at walang sinuman sa mga ikasyam na antas na kagalang-galang ang makakahadlang dito. Gayunpaman, ang bilis ng kalaban ay talagang kamangha-mangha, mas mabilis pa kaysa sa kanyang liwanag ng espada. Sa malungkot na mukha, gusto niyang kumilos muli, ngunit sa sumunod na sandali, nang inag ang kanyang katawan. Dahil ang maliit na itim na kaldero na lumulutang sa kawalan ay biglang lumipad na may kasamang itim na liwanag, na agad na nawala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nanginginig at napasigaw si Luo Shouzan. Nahulog din sa lupa ang espada sa kamay niya, at nabaliw siya. Umalis ka dito. Galit na umungal si Luo Shouzan at naglabas ng malakas na aura ng nakamamatay na aura. Ang nakamamatay na aura ay napalitan ng hindi nakikitang mahabang kutsilyo at tumama ng malakas sa itim na liwanag. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang Cauldron of 10,000 Beasts. Ito ay isang kayamanan sa lupa, at ang kapangyarihan nito ay hindi mahuhulaan. Kung ginamit ni Lin Zuan ang Great Dragon Sword Soul, maaari niyang labanan ito. Ngunit hindi rin ito masasabi para kay Luo Shouzan. Bagamat siya ay isang ikasyam na antas na kagalang-galang, at kahit na ang kanyang hangarin sa pagpatay ay kahanga-hanga, wala siyang pagkakataong lumaban kapag nahaharap sa isang kayamanan sa lupa. Gayunpaman, nabigla rin si Lin Zuan. Sa huling pagkakataong nasupil niya ang Falcon, saglit lang ito nangyari. Pero this time, after the stalemate for so long, the other party has not completely surrendered, I have to say, it is really amazing. Karapat-dapat siyang maging pinuno ng organisasyon ng Skynet, at talagang namangha si Lin Zuan sa kanyang lakas. Buti na lang, nasa kanya ang Cauldron of 10,000 Beasts at ang Beast Slave Sale. Kung hindi, kung haharapin niya ang Panginoong Mang Luo, baka hindi niya kayang lumaban sa isang malaking labanan. Ngunit gayunpaman, ang pagpayag sa 10,000 Beast Cauldron na kumilos sa pagkakataong ito ay nagdulot pa rin sa kanya ng isang piraso ng sirang kayamanan sa lupa. Mahal ang presyong ito. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, ang mga binti ni Luo Shouzan ay nanghina at siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay tila nakaranas ng labanan, nang walang anumang lakas. Kumuha si Lin Zuan ng tableta mula sa storage ring at pinitik ito. Kumain ka na. Matapos marinig ito, masunarang dinampot ni Luo Shouzan ang tableta sa lupa at inilagay ito sa kanyang bibig. Hindi nagtagal, nabawi niya ang kanyang lakas. May-ari. Sa susunod na sandali, tumayo siya, iginalaw ang kanyang mga paa ng jade, naglakad papunta kay Lin Zuan, at pagkatapos ay malumanay na lumuhod. Sa tabi, si Falcon ay lumuhod din sa lupa ng may paggalang. Kung may makakita sa eksenang ito, malalaglag ang panga. Sino ang kabilang partido? Ang kabilang partido ay ang pinuno ng organisasyon ng Skynet. Siya ay isang napakalakas na ikasyam na antas na kagalang-galang. Ang kanyang katayuan ay katumbas ng master ng isang pang-anim na antas na sekta. Sa kontinente ng Tianwo, kayang kontrolin ng gayong tao ang hangin at ulan, at siya ay walang katulad na master sa mata ng mundo. Ngunit ngayon, nakaluhod siya sa paanan ni Lin Zuan. Nang makita ang eksenang ito, tumanggo si Lin Zuan ng may kasiyahan, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang daliri upang magbalangkas. Ano ang pangalan mo? Luo Bingshan. Isang gumagalaw na boses ang tumunog. Napakabuti, tatawagan kitang Bingshan mula ngayon. Tumayo ka na, sabi ni Lin Zuan. Oo, guro. Matapos matanggap ang utos, mabilis na tumayo si Luo Bingshan. Sa gilid, si Falcon ay nakaluhod pa rin sa lupa ng may paggalang, na nakabaon ng malalim sa lupa. Bingshan, tanggalin mo ang iyong maskara. Nagtataka si Lin Zuan kung anong uri ng mukha ang nasa ilalim ng gintong maskara. Sa totoo lang, noong nakilala niya si Luo Bingshan noon, laking gulat din niya. Hindi niya inaasahan na babae pala talaga ang pinuno ng marangal na Skynet Killer Organization. Bukod dito, isa rin siyang misteryosong babae na may suot na maskara. Bilang isang lalaki, mayroon pa rin siyang curiosity. Oo,
Magalang na sagot ni Luo Bingshan, pagkatapos ay iniunat ang kanyang jade na kamay at dahan-daang tinanggal ang gintong maskara sa kanyang mukha. Sa tabi, si Falcon ay nakaluhod pa rin sa lupa ng may paggalang. Hindi siya kikilos ng walang utos ni Lin Xuan. Unti-unting hinubad ang gintong maskara, at pagkatapos ay isang magandang mukha ang bumungad sa kanya. Bahagyang nagulat din si Lin Xuan. Hindi niya inaasahan na napakaganda pala ng kabilang party. Ang kanyang mesla na mga tampok ng mukha at makatarungang mukha ay nagpamukha sa kanya na isang walang katulad na kagandahan, ngunit may malamig na aura na tila nagtataboy sa mga tao na libu-libong milya ang layo. Siya ay may ugali ng isang iceberg beauty. Dalhin mo ito, sabi ni Lin Xuan. Oo, Master. Hindi nagtagal, muling inilagay ni Bingshan ang gininto ang maskara sa kanyang mukha. Gayunpaman, mula sa hitsura na iyon, makikita pa rin na siya ay may walang katapusang paggalang kay Lin Xuan. Humanap ng paraan para maakit si Master Ling Feng palabas. Susunod, nagsimulang magtalaga ng mga gawain si Lin Xuan kay Luo Bingshan. Nang maipaliwanag ang lahat, hinayaan sila ni Lin Xuan na bumalik. Pagtingin sa 2 taong paalis ay sumilay ang panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Master Ling Feng, oras na para makipag-ayos sa iyo. Umihip ang simoy ng hangin, lumipad ang mga dahon, at ang katawan ni Lin Xuan ay naging buga ng usok at nawala. Sumunod, bumalik si Lin Xuan sa Dianxing Peak, nagsasanay habang naghihintay ng balita mula sa Bingshan. Sa panahong ito, bumalik din ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder, at nakolekta nila ang lahat ng materyales na isinulat ng Dark Red Dragon. Ang Dark Red Shenlong ay tumingin sa mga materyales sa lupa, at pagkatapos ay may kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala, kahit na ang aking lakas ay hindi pa ganap na naibalik ngayon, gamit ang mga materyales na ito, siguradong makakapaglatag ako ng isang king-killing formation. Pagkatapos, siya ay tumili ng kakaiba, at sa mga materyales sa buong sahig, siya ay naging pulang ilaw at nawala. Muling natahimik si Dianxing Peak, at nag-concentrate din si Lin Xuan sa pagmumuni-muni. Ang Wind-Chasing Lightning Sword at ang Ethereal Magic Steps na nakuha ko sa mga unang taon ay ganap na ngayong nasanay. Sa una, ang 5 espada ay maaaring pumatay sa mga mandirigma sa huling bahagi ng ika-9 na antas, ngunit ang Phantom Magic Step ay nagpabilis sa kanya, hindi mas mahina kaysa sa kagalang-galang na master sa tuktok ng ika-9 na antas. Ngayon, ang pangunahing focus niya ay sa 4 na diskarte ng Breaking the Void Finger, 9 Transformations of the Sky, Tianyan Visualization Diagram at Raging Dragon Art. Ang 4 na pamamaraan na ito ay pawang martial arts sa antas ng lupa, at ang kanilang kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Gayunpaman, habang ang lakas ng kaluluwa at pisikal na fitness ni Lin Xuan ay bumuti, nasanay niya ang mga kasanayang ito sa antas ng lupa ng mas mabilis at mas mabilis. Ngayon, nakapag-imbak na siya ng 3 Void Shattering Fingers, at maaari ding ipakita ang unang 4 na pagbabago ng 9 Transformations of the Sky. Gayunpaman, ang Tianyan Visualization Diagram ay hindi pa nababasag. Alam ni Lin Xuan na kapag nakumpleto niya ang ika-5 pattern, walang sinuman sa ilalim ng hari ang makakalampas sa kanya sa kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkaraan ng 10 araw, dumating ang balita mula sa Dark Red Dragon na ang King's Killing Formation ay naayos na. Tuwang-tuwa si Lin Xuan nang marinig niya ang balita. Alam niyang handa na ang lahat, at ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin ang pagdating ni Master Ling Feng. Hindi nagtagal, dumating ang balita mula kay Luo Bingshan na matagumpay niyang nalinlang si Mr. Ling Feng. Mahusay. Kinuyam ni Lin Xuan ang kanyang mga kamao. Tama siya. Napakataas ng katayuan ni Luo Bingshan. Hindi kailanman magdududa si Master Ling Feng sa kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi pabaya si Master Ling Feng. Ayon sa balita ni Luo Bingshan, sinabing nagdala siya ng malaking bilang ng mga 9th level Venerables, na marami sa kanila ay mga 9th level Pick Sage. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay malamang na magbibigay sa sinumang kalahating hakbang na hari sa sakit ng ulo kapag nakita niya ito. Sa kabutihang palad, inayos na ni Lin Xuan ang King's Killing Formation ng maaga, na maaaring pumatay sa sinumang mandirigma na mas mababa sa antas ng King, kung hindi ay hindi siya makakalaban sa kalaban. Maglakad. Sa pagkakataong ito, dinala ni Lin Xuan ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder.
Pagkaraan ng 3 araw, si Lin Xuan, Elder Jiu at iba pa ay dumaong sa isang liblib na bundok. Ang bundok na ito ay tinatawag na Changeling Mountain, malayo ito sa bayan at masasabing napakalayo. Ang mga puno sa bundok ay mayayabong, at ang mga ibon at hayop ay lumilipad, na nagdadala sa kanila ng isang mayamang pakiramdam ng sigla. Sa isa sa mga clearing, tuwang-tuwa na sumayaw ang Dark Red Dragon. Haha, natupad na rin sa wakas ang arrangement. I am a genius. Si Lin Xuan, 9th Elder at iba pa ay lumapag, at pagkatapos ay tumingin sa paligid ng may pagtataka. Nasaan ang porma sayon? Pagtataka ng ika-9 na matanda. Sumimangot din ang ika-10 matanda, may porma sayon ba dito? Siyempre, hindi lang isang porma sayon ang mayroon, kundi isang walang kapantay na porma sayon, pagmamalaki ng Dark Red Dragon. Nag-set up ako ng King Killing Formation dito, na tiyak na makakapatay ng sinumang mandirigma sa ibaba ng hari. At mayroon ding space formation na maaaring matrap ang lahat at maiwasan silang makatakas. Maaari din itong maiwasan na matrap tayo ng lahat. Masasabing basta papasok sila, tiyak na mamamatay sila, pagmamalaki ng Dark Red Dragon. Napakalakas, nagsititigan si Jiu Zhang at ang dalawang matandang lalaki. Tumanggo rin si Lin Xuan na may kasiyahan, hindi masama, ngunit hindi masama. Gayunpaman, nagpatuloy ang Dark Red Deep Dragon, bagaman ito ay makapangyarihan, mayroon din itong pagkukulang, at iyon ang saklaw ng pagbuo. Hindi naman gaanong kalakihan ng mga pormasyong ito, natatakpan lang nila ng mahigpit ang tuktok ng bundok. Kung gusto mong kumilos, dapat mong samantalahin ang pagkakataon, kung hindi, may mga taong hindi makakapasok. Kahit gaano kalakas ang porma sayon, ito ay maging walang kabuluhan. Mukhang kailangang pag-usapan ng mabuti ang isyu sa distansya, ngunit sapat na ang isang tuktok ng burol. Sabi ni Lin Xuan. Susunod, si Lin Xuan at ang iba pa ay nagsimulang mag-evolve ng iba't ibang sitwasyon ng pakikipaglaban dito. Matapos ayusin ang lahat, nagsimulang lumitaw si Lin Xuan sa kapitbahayan paminsan-minsan, at natuklasan ng pamilya Duan hindi nagtagal. Sabihin mo sa akin, Ginoo, ang maliit na magnanakaw na si Lin Xuan ay talagang malapit sa Changeling Mountain. Ang ulat ng especially iya. Ilang tao ang nakapaligid sa kanya. Tanong ni Master Ling Feng. Alam na niya ang balita, ngunit ngayong nakumpirma muli ito, sa wakas ay nasa sabik na siya. Mayroon lamang 2 matanda mula sa God of War Palace. Kaunti lang. Nang marinig ito, maraming mandirigma ang sumimangot, at nagtanong din si Master Ling Feng sa malalim na boses, sigurado ka bang hindi mo ito pinalampas? Hindi, ang ulat ng especially iya, ngunit sila ay napakaingat, at ang kanilang mga galaw ay lubhang kakaiba, at lahat sila ay may mga paraan upang pagtakpan ang kanilang aura. Matagal akong nalaman. Kaya pala umasa siya sa isang espesyal na paraan at naisip niyang walang ibang makakahanap sa kanya, kaya naglakas loob siyang lumabas kasama ang 2 gwardya. Haha, patay na siya this time. Tuwang-tuwa rin si Young Master Ling Feng, ngunit hindi siya nawala sa isip, huwag maging pabaya, maaaring may mga master na nagtatago sa dilim. Gayunpaman, kahit na may master, sa pagkakataong ito ay magdadala ako ng sapat na mga mandirigma para patayin siya. Makinig ka sa akin. Ipatawag ka agad ang 59th level Venerables. Among them, I want 9th level pick Venerables. Bukod pa rito, abisuhan ang organisasyon ng Skynet at hilingin kay Luo Bingxia na dalhin sa akin ang 5-star killer. Sa pagkakataong ito, masasabi ni Master Ling Feng na ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ang 9th level pick Venerable ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral. Maaaring sirain ng isang tao ang lihim na vilya tulad ng dati. Sa 10 pangsyam na antas na pick sage na magkakasama, natatakot ako kahit na ang kalahating hakbang na hari ay walang kapantay. Tanging isang tunay na hari ang hindi matatakot sa porma sayon na ito. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding hindi mabilang na mga 9th level Venerables at ang buong Skynet Killer Organization. Alam mo, si Luo Shouzan ay ang hari ng mga assassin na maaaring pumatay sa pangsyam na antas ng Peak Lord. Sa totoo lang, kung hindi inayos ang King's Killing Formation, talagang hindi makakalaban si Lin Xuan at ang iba pa. Pero ngayon, hehehehe. Ang bilis ni Master Ling Feng ay napakabilis, tulad ng isang malakas na puwersa.
Hindi nagtagal, mabilis siyang pumunta sa Changeling Mountain kasama ang hindi mabilang na mga eksperto. Si Lin Xuan ay mayroon ding balita mula kay Luo Bingshan sa kalye at ganap na handa. Sa araw na ito, nang muling lumabas si Lin Xuan sa bundok, sa wakas ay nalaman niyang may nakatitig sa kanya. Nang makita ang sitwasyong ito, lihim na natuwa si Lin Xuan, at pagkatapos ay mabilis na lumapag sa lupa at naglakad patungo sa malawak na kagubatan. Sa likuran niya, maraming tao ang nakasunod sa kanya, nagbabadya, ngunit hindi agad nakakilos. Malinaw, pinaghihinalaan din nila na si Lin Xuan ay binabantayan ng isang walang katulad na tao. Hindi nagtagal, tinawag ni Lin Xuan ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder para protektahan siya, at pagkatapos ay bumagal muli ang kanyang bilis. Sumunod pa rin ang mga tao sa likod ng hindi nagmamadali. Sa wakas, may hindi napigil ang kumilos. Ang isang sinag ng sword light ay parang bahaghari, na humahampas sa isang iglap, at ang walang katapusang nakamamatay na aura ay bumalot kay Lin Xuan at sa iba pa, na lubhang nakakatakot. Ang ika-9 na elder ay sumungot ng malamig, at pagkatapos ay sinuntok ang espada. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat, na nagwawali sa lahat ng direksyon. Sino, lumabas ka? Sa sandaling lumabas ang tunog na ito, ang hangin sa paligid ay sumabog, tulad ng dagandong ng lahat ng mga hayop. Gayunpaman, walang sumagot sa kanya, tanging mga numero lamang ang kumikislap sa di kalayuan. Ngumisi ang ika-10 matanda, ang mga taong ito sa wakas ay hindi na makayanan. Dapat ba natin silang patayin? Huwag mag-alala, ang mga taong ito ay malamang na sumusubok lamang, at si Master Ling Feng ay hindi pa lumalapit, kaya maghintay muna. Bahagyang umiling si Lin Xuan. Dapat nating papaniwalan sila na 3 lang tayo at walang dagdag na bantay, para lumitaw si Master Ling Feng. Okay. Bamantong hininga ang ika-10 matanda, mamaya na sila gaganda. Pagkatapos, muling nag-shuttle ang 3 sa kagubatan, ngunit pagkatapos ng paglilitis ngayon, halatang mas matapang ang mga tao sa likod nila. Maraming tao ang nagsiwalat pa ng kanilang tunay na katawan at sumusunod sa likod ni Lin Xuan at ng iba pa. Biglang naging malungkot ang mga ekspresyon ng ika-9 na elder at ng 2 matanda. Dahil natuklasan nila na maraming tao sa likuran nila ang may napakalakas na aura, na higit sa kanila, at mayroon pang mga mandirigma sa ika-9 na antas. Damn it, maingat talaga si Master Ling Feng, talagang tumawag siya ng 9th level pick warrior. At hindi ito kahit isa. Ang pangit ng ekspresyon ng ika-9 na elder. Kung hindi lang nagkaroon ng pamatay na pormasayon, baka gusto na niyang tumakas ngayon din. Malungkot din ang hitsura ng ika-10 matanda. Oo, nakakita rin ako ng ilang mga sage sa ika-9 na antas, at lahat sila ay mga sikat at makapangyarihang lalaki sa palasyo ng Diyos ng Digmaan. Sa line-up na ito, natatakot ako kahit na dumating ang Half-Step King, magdusa pa rin siya sa puot. Kumislap din ang mga mata ni Lin Xuan, hindi lang iyon, maraming mamamatay tao ang nakapaligid sa atin. Ang mga taong iyon ay pawang mga 5 star na mamamatay tao at maaaring pumatay sa ika-9 na antas na kagalang-galang. Ang ilang mga tao ay maaaring pumatay sa ika-9 na antas ng rurok na kagalang-galang. Sa langit at sa lupa, sa lahat ng direksyon, naroon ang lahat ng mga tao ni Young Master Ling Feng sa sandaling ito. Masasabing ito ay isang nakamamatay na sitwasyon, at kahit isang kalahating hakbang na hari ay hindi makatakas. Ang mga nakakatakot na mamamatay ay parang mga madilim na Diyos ng kamatayan, nagtatago sa paligid, naghihintay na hampasin. Sa mga mata ng mga taong ito, ang 9th level Venerables ay pawang biktima, hindi banggitin si Lin Xuan at iba pa. Sa kabutihang palad, nasakop ni Lin Xuan ang pinuno ng killer organization ng maaga, kung hindi, ito ay ganap na mapanganib ngayon. Inilabas din ng Dark Red Dragon ang ulo niya, at nang makita niya ang mga pumatay sa paligid niya, hindi niya maiwasang magmura. Damn, masyadong malupit ang lalaking yun, ang daming pinadala talaga. Anak, hindi ko ba nakikita na ikaw ay lubos na mahalaga? Nang marinig ito, inilibot ni Lin Xuan ang kanyang mga mata. Siya ay talagang mahalaga. Natatakot ako na kahit na ang Half-Step King ay hindi kailanman nasiyahan sa ganitong pormasayon. Young Master, kumilos ka na agad. Palagi akong hindi mapalagay.
Oo, napakalakas ng mga taong ito na kaya nila tayong patayin sa isang iglap. Kapag bigla silang umatake at hindi natin na-activate ang formation, matatapos na talaga. Pangit ang mukha ng ika-9 na matanda at ng 2 matanda. Ang kasalukuyang eksena ay lampas sa kanilang inaasahan, at hindi pa nila talaga nakita ang kapangyarihan ng hanay ng pagpatay. Bagamat ang mga salita ng madilim na pulang dragon ay lubhang kapanapanabik, hindi pa rin sila ganap na sigurado sa kanilang mga puso. Ngunit si Lin Zuan ay nagpakita ng panunuya, walang problema, maghintay ng kaunti pa, kailangan nating pangunahan silang lahat sa King's Killing Formation. Sa pagkakataong ito, gusto kong bigyan ng malaking regalo ang pamilya Duan. Sa totoo lang, sa orihinal ay gusto lang niyang patayin si Master Ling Feng, ngunit ngayon ay binago niya ang kanyang plano at gusto niyang patayin ang lahat ng mga mandirigma na dumating sa pagkakataong ito. Dahil hindi niya inaasahan na si Master Ling Feng ay magpapadala ng napakaraming tao, kabilang ang 10 na antas ng Peak Warrior, 49 na antas na kagalang-galang, at hindi mabilang na mga mamamatay. Ang bilang na ito ay lubhang nakakatakot, marahil halos kalahati ng lakas ng pamilya Duan. Kung ang lahat ng mga taong ito ay papatayin, walang duda na ang pamilya Duan ay mawawala ng halos lahat ng lakas nito sa isang iglap at magdaranas ng matinding pagkalugi. Nang marinig ang mga salita ni Lin Zuan, ang mga mata ng ika-9 na elder at ang ika-10 elder ay biglang tumalon, ngunit pagkatapos ay naging masaya sila sa kanilang mga puso. Kung napakaraming 9th level venerables at walang katulad na eksperto ang namatay, maaaring mabaliw ang pamilya Duan Jia. Sa pag-iisip na tinamaan ng husto ang pamilya Duan, pareho silang hindi makapaghintay. Sa di kalayuan, hindi mabilang na mga mandirigma ang kumikislap na parang mga multo, at ang nakakatakot na aura ay parang isang malaking bundok, na pinipigilan ang katahimikan ng lahat ng bagay sa mundo. Lahat ng mga ibon at hayop sa kabundukan ay nakahandusay sa lupa, nanginginig, hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang aura ay parang isang hari, na malalim na nagpapakalma sa kanila. Naging makulimlim din ang langit, na parang tinakpan ng maitim na ulap ang tuktok. Isang mapurol na kapaligiran ang kumalat sa buong paligid, na parabang isang digmaan ang sumiklab anumang oras. Sir, pagkatapos ng investigasyon, tila walang malakas na tao na nagtatago, tanging ang batang iyon na si Lin Zuan at 2 elder. Napakaraming tao, nginisya ni Master Ling Feng, talagang matapang ang batang ito. Hanggang ngayon, medyo nag-aalinlangan pa rin siya, ngunit sa sumunod na sandali, si Master Ling Feng ay natuwa dahil nakita niya si Lin Zuan at ang iba pang nasa harapan niya na biglang bumangon mula sa lupa at sumugod sa langit, na parang gusto nilang tumakas. Ipinapakita nito na talagang may kasalanan ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi na mabilang na 5 star na mamamatay tao ang tinambangan na sa kalangitan. Sa sandaling ito, sila ay parang mga multo, na may nakagugulat na bahaghari, na humahampas kay Lin Zuan at sa iba pa. Kaagad, muli silang itinulak pababa ng bundok. Hindi ganoon kadaling umalis. Ngumisi si Master Ling Feng. Ngayon sa wakas ay naniniwala na siya na walang malalakas na tao sa paligid ni Lin Zuan na magpoprotekta sa kanya, kung hindi ay hindi siya makakatakas sa nakakahiyang paraan. Sige, baliin mo muna ang mga paa niya at hayaan mo siyang lumuhod sa lupa para salubungin ako. Lumilipad ang itim na buhok ni Young Master Ling Feng, nakatingin sa ibaba na parang isang emperador. Biglang, 7 5-star killer sa kalangitan, kasama ang ilang ika-9 na antas na kagalang-galang, ay mabilis na lumipad pasulong. Ang mga taong ito ay napakabilis, tulad ng mga bulalakaw at palaso, lalo na ang 5 star na mamamatay na nakatago sa kawalan, na tahimik at parang multo. Mukha ring solemn na si Lin Zuan. Hindi pa nila ma-activate ang King's Killing Formation, kaya magagamit lang nila ang kanilang mga sarili bilang pain para mahuli si Master Ling Feng at ang iba pa. Kaya naman, napakadelikado rin ng kanilang sitwasyon ngayon. 2 matatanda, dapat kayong mag-ingat, tawag ni Lin Zuan. Dahil lahat sila ay walang kapantay na mga master, at mayroon ding mga 5-star killer. Bagamat ganap na nahawakan ni Ling Shan ang kanilang posisyon, kailangan pa rin nilang harapin ang mga ito ng buong lakas. Nang matapos siyang paalalahanan ni Lin Zuan, gumalaw ang lahat ng warrior killer sa paligid niya. Ang nakakatakot na aura ay sumabog sa isang iglap, na nagliwanag sa buong kalangitan na parang kulog.
Ang aura ay parang isang malawak na karagatan, sinusubukang lamunin si Lin Xuan at ang iba pa. Hindi mabilang na mga sinag ng sword light ang lumiwanag sa kalangitan, tulad ng isang bahaghari na nakakabasag ng langit, na may malamig na pagpatay na layunin, sinasaksak si Lin Xuan at ang iba pa. Kung hindi sila kikilos sila na parang kulog. Ang mga tauhan ni Master Ling Feng ay talagang makapangyarihan. Aktwal. Mahina rin ang sigaw ni Lin Xuan, at ang kanyang katawan ay nawala sa isang iglap na parang isang kislap ng liwanag. Galit ding sumigaw ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder, at nagsaanib puwersa sila para mabilis na lumaban sa paligid. Sunod-sunod na sumabog ang nakakatakot na aura, yumanig sa kawalan, umihip ang hindi mabilang na malalakas na hangin, at maraming puno ang naputol sa isang iglap. Ginamit ni Lin Xuan ang kanyang kulog at kidlat na martial spirit upang makipag-ugnayan sa madilim na ulap sa kalangitan, at agad na nagpasabog ng hindi mabilang na kulog at kidlat na makapal sa bundok, na tumatama sa lahat ng direksyon. Ang mga mandirigmang iyon sa maagang yugto ng ika-9 na antas ay walang oras upang makatakas at agad na sumabog sa dalawang kalahati. Napuno ng ambon ng dugo ang hangin, at ang masangsang na amoy ng dugo ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder ay sumabog din ng may napakalakas na lakas sa pakikipaglaban, na ikinamatay ng isang 5-star na mamamatay na buhay. Nahulog mula sa kawalan ng katawan ng 5-star killer, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala hanggang sa kanyang kamatayan na makikita ng kabilang partido ang kanyang mga bakas. Ang mga aksyon ni Lin Xuan at ng iba pa ay tila ikinagalit ni Master Ling Feng. Hindi nagtagal, mas maraming tao ang sumugod sa kanya mula sa malayo. Ang lupa ay nanginig at ang hangin ay umuungal, na parang hindi mabilang na sheer na pumapatay na mga Diyos ay mabilis na muling nabuhay. Ang espada ni Lin Xuan ay kumikinang sa buong katawan niya, tulad ng isang walang katulad na Diyos ng digmaan. Walang sinumang tinutukan niya ang makakaligtas. Sa kabilang banda, ang 9th Elders ay umuungal din. Nasa kanila ang paalala ni Lin Xuan at alam ang mga lokasyon ng lahat ng mga pumatay, kaya kahit na nasa panganib sila sa sandaling ito, hindi sila nasaktan. Hindi lang iyon, mukhang nakapatay sila ng maraming 5-star killer. Sa wakas, ang pag-uugali ni Lin Xuan at ng iba pa ay ikinagalit ng mga taong nasa ika-9 na antas ng pinakamataas na sage. Ang isa sa mga nangungunang pantas ng 9th Middle School ay pinapatay si Lin Xuan, habang ang isa naman ay pinapatay ang ika-9 na elder at ang ika-10 elder. Ang malakas na tao sa rurok ng ika-9 na antas ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling kumilos siya, nagpakita siya ng mga dakilang supernatural na kapangyarihan na maaaring magwasak sa mundo, na pinipilit si Lin Xuan at ang ika-9 na elder na umatras ng hakbang-hakbang. Nagkatinginan si Lin Xuan at ang ika-9 na elder, at tulad ng kidlat, mabilis silang bumangon at lumipad patungo sa malayong tuktok ng bundok. Ito ay isang bagay na kanilang napag-usapan noon. Sa sandaling kumilos ang 9th level Pickmaster, agad silang outres. Hindi mo dapat hayaan silang tumakas pagkatapos mong habulin ka. Sa di kalayuan, nagpakita rin ng malupit na ngiti si Master Ling Feng nang makita niya ang eksenang ito, at mabilis niyang hinabol siya kasama ang maraming malalakas na lalaki. Hindi lang iyon, inutusan din niya ang mga tao na isara ang buong harapan ng bundok. Napag-isipan na niya ito. Pagkatapos mahuli si Lin Xuan, hindi niya ito papatayin kaagad. Sa halip, pahihirapan niya ito hanggang mamatay ng buhay at hahayaan siyang matikman ang lahat ng pagpapahirap sa mundo. Sa ganitong paraan lamang niya maiibsan ang puot sa kanyang puso. Hindi nagtagal, umatras si Lin Xuan, 9th Elder at iba pa sa malungkot na bundok. Gayunpaman, ang mga mamamatay tao na mandirigma sa kanilang paligid ay hindi nilayon na palayain sila. Malamig na bumantong hininga si Lin Xuan, ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemna, at isang malakas na aura ang bumungad sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang Lone Star Sword sa kanyang kamay, binuksan at isinara ito, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay tumama sa lahat ng direksyon. Galit na galit ang isang mid-level na 9th level venerable at gumamit ng malalakas na suntok para sumabog pasulong. Gayunpaman, nahati ito sa kalahati ng lumilipad na enerhiya ng espada. Galit na umungal ang isang huling ika-9 na antas na kagalang-galang, na may hawak na sibat sa kanyang kamay,
gumagalaw sa kawalan na parang dragon, ngunit hindi pa rin niya nakaharang ang nakapatay na espada. Maliban sa kagalang-galang na master sa ika-9 na antas, walang makakapigil sa mga kasanayan sa espada ni Lin Xuan. Anak, mamatay ka na. Ang isang kagalang-galang na tao sa tuktok ng ika-9 na antas ay galit na galit, at itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok ang isang dagwang palad. Dugo at luha ang gamulong sa paligid, na parang hindi mabilang na mga demonyo ang sumisigaw, at isang nakakatakot na masamang aura ang bumalot sa lahat ng direksyon. Si Lin Xuan, sa kabilang banda, ay gumawa ng mga selyo sa kanyang mga palad at sumigaw, 9 na pagbabago sa kalangitan, mga pagbabago sa ilog ng emperador. Biglang nanginig ang kawalan, at isang malaking kakaibang ibon ang lumitaw sa kawalan. Ito ay may 6 na paa at 4 na pares ng mga pakpak, ito ay napakalaki, parang isang higanteng bundok, at ang mukha nito ay napakagulo na imposibleng makita ng malinaw ang katotohanan. Hindi lang iyon, ang buong katawan nito ay napapaligiran ng nagliliyab na apoy, na parang isang mahiwagang ibong apoy. Si Di Jiang, isang sinaunang halimaw, lubhang nakakatakot at makapangyarihan, ay ipinakita ni Lin Xuan sa sandaling ito, at ito ay umuungal sa lahat ng direksyon. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na enerhiya ay bumangga sa pang-9 na antas ng Peak Master, at isang maliwanag na liwanag ang sumabog. Sa langit, umungal ang ika-9 na antas na kagalang-galang, at nalaman niyang ang kabilang partido ay talagang kayang makipagkompetensya sa kanya. Nakakaloka talaga ito. Dapat mong malaman na ang kabilang partido ay isang ika-8 antas lamang na kagalang-galang, habang siya ay isang ika-9 na antas ng rurok na pag-iral. Ang lakas ng dalawang panig ay higit sa 10 beses na magkaiba, paano ang kabilang partido ay magiging kanyang kalaban? Gayunpaman, hindi niya alam na pinagkadalubhasaan ni Lin Xuan ang iba't ibang Earth-level martial arts at nagawang sumabog ng higit sa 10 beses ang lakas. Kahit na ang ika-9 na antas ng rurok na kagalang-galang ay maaaring hindi makakalaban. Si Master Ling Feng at ang walang katulad na mga eksperto ay nagulat din nang makitang si Lin Xuan ay maaaring makipagkompetensya sa ika-9 na antas na master. Sa totoo lang, mas makapangyarihan si Lin Xuan kaysa sa inaasahan nila, lalo na si Master Ling Feng, na ang mukha ay mas malungkot at nakakatakot. Bilang karagdagan sa pagiging mas bata sa kanya, ang talento at lakas ng kabilang partido ay hindi na mas mahina kaysa sa kanya. Kung hindi natin maalis ang kalaban sa pagkakataong ito, natatakot ako na tiyak na siya na ang pinakamahirap na kalaban sa hinaharap. Well, it doesn't matter if you can compete with the 9th level Peak Sages. I have 10 Peak Sages in my hands. I don't believe you can block them all. Si Master Ling Feng ay may walang limitasyong tiwala sa sarili. Bagamat ang kalaban ay maaaring labanan ng isang ika-9 na antas ng peak na tao, imposibleng labanan ang dalawa. Tsaka may 10 sa kamay niya. Sa mga tuntunin ng lakas lamang, siya ay 12-dosenang beses na mas mataas kaysa kay Lin Xuan. Ang dalawang panig ay hindi sa parehong uri. Sa unahan, tulad ng paggamit ni Lin Xuan sa 9 Transformations of the Sky para makipagkompetensya sa 9th level Peak Venerable, 8 middle level 9th level Venerable ang biglang lumitaw sa paligid niya. Nagmukha silang walang pakialam, parang mga Diyos ng pagpatay, at mabilis na inatake si Lin Xuan, na parang gusto nilang pasabugan siya. Ang nakakatakot na aura ay malawak, at hindi mabilang na mga bitek ang nagbubukas sa buong kawalan. Ito ay nakakatakot. Ang mga kagalang-galang na ito sa gitna ng ika-9 na antas ay nagkakaisa, at hindi sila mababa sa mga nasa tuktok ng ika-9 na antas. Naramdaman din ni Lin Xuan ang panganib, at agad na sumangot ng malamig, at ang kanyang katawan ay mabilis na nawala sa lugar na parang kidlat. Sa susunod na sandali, lumitaw ang kanyang katawan sa langit. Ngunit sa paglabas niya, lumapit sa kanya ang mga 5 star na pumatay sa mga nakapaligid na Wine Master. Nagpakawala si Lin Xuan ng mahabang dagandong, at hindi mabilang na itim na apoy ang lumabas sa kanyang katawan, naging itim na alon at lumiligid sa paligid. Sa kawalan, ang tatlong 5-star killer ay walang oras upang makatakas bago sila lamunin ng itim na apoy, at sila ay biglang nagsisigawan. Hindi nagtagal at nasunog na sila at naging abo, kahit mga buto o latak ay hindi naiwan. Hindi pa ito tapos, muling nagbago ang palad ni Lin Xuan at mabilis niyang nabuo ang susunod na marka.
Siyam na pagbabago sa kalangitan, nagbabago si Zuyan. Ngayon, naisagawa na niya ang unang apat na pagbabago ng 9 Transformations of the Sky, at ito ang pang-apat na pagbabago. Habang nabuo ang kanyang marka, isang malaking pulang unggoy ang lumipad mula sa kanyang mga daliri, mabilis na lumaki sa hangin, tulad ng isang higanti, nakatayo ng daan-daang talampakan ang taas, na matayog sa langit at lupa. Ito ay isang banal na unggoy, na may mga mata na parang kidlat, mga palad na umaabot sa langit, at walang katapusang lakas. Sa sandaling lumitaw siya, itinaas niya ang kanyang malalaking paa at tinapakan ang 8 mid-level na 9th level vulnerables sa ibaba. Ang Raging Dragon Art, kasama ang 9 Transformations of the Sky, at 2 Earth level martial arts, ay sumabog na may kapangyarihang 10 beses na mas malaki kaysa kay Lin Xuan. Ang takong na ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga mandirigma sa gitnang ika-9 na antas, kasama. Puff 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 puff. Tamang-tama, ang kanilang mga katawan ay sumabog at naging hindi mabilang na ambon ng dugo, na lumulutang sa mga bundok at kagubatan. Si Lin Xuan ay parang Diyos ng digmaan, humaharang at pumapatay sa mga Buddha. Siya ay napakatapang at nakakagulat. Sa kabilang panig, ang sitwasyon ng ika-9 na Elder at ang ika-10 Elder ay hindi optimistiko.